Magandang umaga po sa lahat. Unang-una po sa lahat, papasalamat po ako sa mga buhay niyo po na patuloy po na patuloy na nais na makilala pa ang Diyos, ba? Yun naman po kasi talaga yung kailangan natin, mga kapatid, no? Kailangan natin ang Diyos sa ating pong buhay. Kasi po kung wala po ang Diyos sa ating pong buhay, yun nga po, di ba? Sabi, baliwala ang lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Ba? Yun nga po, gaya po na sinabi ni Pastora, sinabi po ng Bible na bakit po kailangan nating maging bata, di ba? Sa harapan ng Diyos. Nga po, di ba? Malinaw naman po yung paliwanag ni Pastora. Now, bakit nga ba kailangan ho tayo maging katulad ng isang bata, di ba? Kasi nga ho yung bata is, di ba, palagi lang sumusunod yun sa magulang. Like katulad din ho sa atin, gusto po ng Panginoon is palagi ho tayong sumusunod sa Kanya. Amen? And yung bata ho is wala ho siyang kakayahan. Palagi lang ho siyang nakaasa sa Diyos. Amen? E yun po yung gusto ng Panginoon. Ba? Na umasa tayo sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang, diba? Sa Kanyang kayang gawin sa ating buhay. Yun po ang kagustuhan ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong buhay. Kaya sabi, pinakadakila yung bata eh. Kasi palagi siyang nakarely kay God. Di tulad ho sa atin na matatanda na, di ba? Pag matatanda na ho kasi may mga alam na, di ba? Marurunong na mag-isip. Minsan may sarili ho tayong desisyon, di ba? Na alam na ho natin yung katotohanan pero mas nananaig pa rin yung kagustuhan natin, di ba? Yung pang sarili lang ho natin. Amen? Totoo po yun, mga kapatid, di ba? Ganun ho katigas yung ulo natin mga matatanda na. Ba? Ilang years na po ba tayo nakakilala sa Panginoon? Di ba? Meron 10 years, 15 years, 20 years. Meron pa nga, na talaga, 50 years pa umaabot, di ba? Ganun ho katagal yung ginugugol na oras panahon natin dito sa panambahan. Pero yung tanong po, may nabago po ba sa ating pong buhay? Amen? May nangyari po ba? May nagawa na ho ba tayo, mga kapatid? Yun ho yung tanong na masakit ho di ba? Kapag nandito ka sa pag nandito ho tayo sa bahay panambahan. Dati ho, para sa akin, masakit ho yung gano'n na katanungan. Na bakit mo kine-question, di ba? Kung may nagawa na ako sa Panginoon, di ba? Dati ho, gano'n yung dating sa akin. Pero ho, kapag nakilala ho natin ang Diyos, di ba? Magbabago ho yung perspective natin yung pananaw natin doon sa tanong na yun di ba? Mas maa-accept mo siya Mapapatanong ka na lang din sa sarili mo, yes Lord, ano nga po bang nagawa ko na para sa iyo? Di ba? Mas maa-accept mo na siya kapag nakilala talaga natin ang lubos ang Panginoon. Yun nga ho yun. Kaya ho tayo nandito, linggo-linggo, kaya ho tayo may mga gawain, di ba? Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. So, yun ho. Marami ho tayong time, maraming araw para umattend sa gawain, di ba? Bakit ho pinuforce or pinupursige ng mga taong nasa Diyos yung ganong, di ba? Kasi ho, yun po yung kailangan natin, mga kapatid Hindi ho natin kailangan yung kung anumang bagay po dito sa mundo. Sabi nga ho ng Bible is tayo ho ay hindi ho talaga taga rito sa mundo. Kundi ho taga-langit ho tayo. Yun ho yung nakasulat sa Bible. Pero kadalasan ho sa ating mga tao, yung puso't isipan ho natin is nasa mundo. Amen? Aminin man natin o hindi, pero yun po yung totoo, yun po yung realidad. Amen? Na, tingnan nyo po, maraming araw yung lumipas, di ba? Sa isang linggo, 7 days po yun, di ba?
Maraming araw yung lumilipas. Ilang percent or ilang araw yung para sa Panginoon doon. Tas ilang percent or ilang araw yung iniisip natin yung mga makamundong bagay na hindi naman dapat. 'Di ba? Lamang na lamang ho yung makamundo eh. Pangmundong bagay eh. Iniisip natin yung anong kakainin natin bukas, anong susuotin natin bukas, 'di ba? Malapit na yung graduation ng anak ko, malapit na yung enrollment ng anak ko, malapit na yung bayarin ng kuryente, bayarin ng mga bills. Meron pa nga, hindi pa ako nakakapaglaba. Di ba? Marami ho tayong marami hong pumapasok sa isipan natin na hindi naman dapat. Kasi nga sabi ho ng Bible, di ba? Sapat na yung itong araw lang to. Yung araw lang to ang isipin mo. Huwag mo na isipin yung bukas. Amen? Kasi nga hindi naman ho natin alam kung kinaumagahan is buhay pa ho tayo, di ba? Kaya ba't mo pa iisipin yung kinabukasan? Sabi, hayaan mong mag-isip. Hayaan mo yung problemang mag-isip sa kanyang problema, di ba? Hindi ikaw yung mag-isip, hindi ikaw yung magpapakahirap, papaka-stress ka. Men? Nagpapaka-stress ho tayo sa walang kabuluhang bagay lang sa mundong ito eh. Yun po yung realidad, mga kapatid, no? Na nakakalungkot. Na sobrang tagal na ho natin na nagsisimba. Ako ho, naniniwala ho, kilala na, dito ho, yung mga naririto, kilala na ho natin ang Panginoong Hesus. Amen? Sino pong hindi nakakilala sa Panginoong Hesus? Taas po yung kamay. Di ba? Wala ho eh. Kilala ho natin eh. Kilala ho natin ang Diyos na may likha na langit at lupa. Amen? Kung kilala ho natin, dapat alam na rin ho natin yung kanyang di ba? Yung kanyang kalooban eh. Now, alam natin yung katotohanan. Nung linggo-linggo tayong pupunta dito sa church, magba-Bible study. May natututunan po ba tayo, mga kapatid? Yes, pwede natin sabihin, nasa process. Pero hanggang kailan po yung process? Amen? Lahat po tayo nasa proseso, mga kapatid. Lahat po. Pero hindi pwedeng palagi na lang nasa proseso. Kailangan po may pagbabago sa ating buhay, mga kapatid. Yun po, may pagkain po. Wait lang po. Gaya na sinabi ko, mga kapatid, gaano katagal na ho tayo nakakilala sa Panginoon. Now, yung tanong po, mga kapatid, alam na ho ba natin kung ano yung kalooban ng Diyos Ama sa ating pong buhay? Alam na ho ba natin kung ano yung kaloob natin? Alam na ho ba natin kung ano yung purpose natin sa bawat isa? Sige po, pasok po. Welcome po. Now, kasi kung titignan nyo po, mga kapatid, sa Bible po, kung nagbabasa ho tayo ng Biblia, bawat karakter po na nasa Bible, bawat taong inilagay ng Panginoon sa Bible, lahat po sila may purpose, di ba? Lahat sila may kanya-kanyang ginagawa. Now, ngayon mga kapatid, kayo ho, tinawag kayo ng Panginoon. Kaya ho kayo naririto. Hindi ho kayo naririto dahil ginusto nyo lang. Hindi ho kayo naririto dahil gusto nyo lang magpasalamat. Hindi ho, ang Panginoon ho ang nagdala sa inyo dito. Ang Panginoon ho ang pumili sa inyo. Ang Panginoon ho ang nagloob na makarinig kayo ng salita ng Diyos. Amen? Now, mga kapatid, naitanong nyo na po ba yun sa sarili nyo, ano po ba yung purpose ko
dito sa church na to or dito sa mundong ito? Bakit ako tinawag ng Panginoon? Excuse me. Naitanong nyo na po ba yun, mga kapatid, kung ano yung purpose natin? Maraming beses na ho tayo nakarinig na salita ng Diyos, mga kapatid. Halos paulit-ulit na nga lang ho yung Word of God na sinishare. Hindi man dito sa iba't ibang dako ng lugar ho, yung mga mangangaral ho. Halos paulit-ulit na ho yung salita ng Diyos. Now, ano po yung purpose natin, mga kapatid? Bakit po natin kailangan malaman kung ano po yung purpose natin dito sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid? Mahalaga ho. Gaya na sinabi ho kanina, di ba? Lahat ng tao sa Bible, lahat ng pangalan na nakatala sa Bible is may purpose. May ginawa sila. Tayo ho, may ginawa na ho ba? Hindi ho tayo basta pinili lang ng Diyos. Hindi ho tayo basta tinawag lang ng Diyos para makinig lang. Meron ho tayong kailangan gawin, mga kapatid. Kailangan ho nating kumilos. Para saan po? Hindi ho para sa pangsarili lang ho natin. Kundi ho para ho sa ating lahat. Sabi nga ng Bible para ho, kumbaga, para sa lahat, yes, sa lahat ng tao. Pero mas pinopoint ng Bible is para ho sa mga mananampalataya. Para ho makatulong tayo, lalong-lalo na sa mga mananampalataya ng Diyos. Amen? So guys, can we open our Bible at 1 Peter 4. First Peter 4 verse 7. Now, yun ho yung tanong kanina, mga kapatid, di ba? Bakit ho kailangan natin na malaman kung ano yung purpose habang ho tayo nabubuhay pa? Bakit kailangan natin kumilos o gumalaw, mga kapatid? Kasi ho, sabi po dyan, sa 1 Peter, basahin po natin. Verse 7. Sabi, malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa panalangin ninyo. So ano ho yung sinasabi ni Apostol Pedro? Sabi ho, malapit na yung katapusan ng mundo. Sinulat ho itong ano na to, passage na to. Ano pa? 65 AD. I think ganun po. Ilang libong taon na ho yung lumipas. Until now, mga kapatid. Kung noong time ho ni Apostol Pedro, sinabi niya ho na malapit na ang katapusan, ano pa ho ngayon, mga kapatid? Ilang libong taon na ho yung lumipas. Ilang libong taon na ho yung lumipas, mga kapatid. Sa tingin nyo ho, malapit na ho ba talaga o hindi pa? Kasi ho, sobrang tagal ng iba naghintay, di ba? Yung iba ho, nagkandamatay na. Sobrang tagal na ho. Pero hindi pa rin bumabalik yung Panginoon. Hindi pa rin nangyayari yung sinasabi nilang malapit na ang katapusan ng mundo. Until now, 2024, now, hindi ba ho dapat tayo mangamba, mga kapatid? Hindi ho tayo dapat mangamba kung tayo ho'y nasa Panginoon Diyos. Kung nasa atin ho ang Panginoong Hesukristo. Pero ho, dapat ho tayo mangamba kung yung buhay ho natin is wala pa rin ho sa ayos. Hindi pa rin natin alam kung saan yung direction natin, mga kapatid. Hindi pa rin natin alam kung para saan tayo or kung anong purpose ng buhay natin. Now, kung hanggang ngayon, pinaprocess pa rin ho tayo, wala ho. Baka abutan na lang ho tayo ng pagdating ng Panginoon. Mabigla ho tayo. Amen?
Bakit hindi ho tayo kasama sa kaharian ng Diyos? Kung ang Panginoon ho ay nagtatrabaho, walang tigil sa pagtatrabaho sa paggalaw, ganun din ho yung kaaway. Kaya nga, kung titignan nyo, palagi ho tayong busy eh. Diba? Yung laman ng puso't isip natin, puro makamundong bagay. Gaya ho nung sabi ni Sir, nung nakaraan, puro cellphone yung hawak. Totoo naman po eh. Puro cellphone talaga. Then kahit ako ho, aminado ho ako na minsan ho, talagang tutok ako sa cellphone. Hindi ko namamalayan na uubos na yung oras ko. Nasasayang na yung oras ko. Kaka-cellphone, kaka-scroll. Ganun ho, manloko yung kaaway. Ganun ho siya man-deceive. Akala natin okay lang, scroll-scroll tayo, pahinga-pahinga. Pero hindi ho natin alam, nasasayang na yung oras, yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi ho, sabi ho, kada umaga ho is pag-asa eh. Kada umaga ho is blessing, bagong araw is blessing na binibigay ng Panginoon. Kada araw ho is pagkakataon para sa bawat isa na makalakad ng tuwid sa kalooban ng Diyos Ama. Pero ho, yung sa ganun, kakaswipe-swipe natin na cellphone, Shopee, Lazada, yung kahit hindi naman natin kailangan, binibili pa, chine-check out pa. Diba? Ganun ho kadaya dito sa mundo. Sabi nga ho ng Bible ang mundo ho is punong-puno na ho ng kasamaan. Kasi nga ho, ang nagahari ho sa mundo ay si Satanas ho. Kaya nga ho, paglabas ho natin ng bahay pa ng bahang ito, maari na ho kagad tayo magkasala eh. Ganun ho kadumi ang mundo. Ganun ho kamakasalanan ng mundo. Then kaya naman ho, patuloy yung mga nangangaral, nag-i-encourage sa bawat isa na magbigay, maglaan ng oras panahon sa Panginoon. Kasi ho yun po yung magiging panlaban natin mga kapatid eh. Yun po yung magiging panangga natin kapag nasa labas tayo, kapag hindi ho tayo magkakasama. Kapag yung tayo na lang mag-isa, diba wala tayong kapatiran sa katabi na makakausap about sa Word of God. Yun ho yung dahilan nun mga kapatid, kaya walang tigil ho yung paglalaan ng oras panahon ng mga mangangaral. Kaya maraming salamat ho sa mga mangangaral, sa mga tagapagturo. Hindi ho biro yung ginagawa nila mga kapatid. Ang kaloob ho ng isang mangangaral ho is hindi biro mga kapatid. Kailangan mo maglaan ng oras panahon sa salita ng Diyos, sa pananalangin. Meron pa nga ho fasting. Ganun ho kahirap yung trabaho nila. Para lang ho maabot tayo, para lang ho ma-remind tayo, para lang ho maturuan tayo ng kung anong dapat. Kaya ho, dapat ho rin natin isama sa panalangin palagi ang ating mga mangaral, ating mga tagapagturo. Kasi ho sila, binubuhos nila yung oras panahon nila, pinagkakait nila yung sa kanilang sarili para ho sa nakararami. Diba? Yun na lamang ho yung maibibigay natin tulong. Kaya maraming salamat ho sa mga kapatiran na alam kong nananalangin din para sa ating mga tagapagturo at mga ngaral. Sa buhay po ni Pastora, buhay ni Pastor Ben, sa buhay ni Kuya Lori. Hindi, sa buhay din po nung iba't ibang mga ngaral pa sa iba't ibang sekta ho ng simbahan dito sa mundong ibabaw mga kapatid. Kailangan ho natin sila bakuran ng pananalangin. Yun ho yung pinakamalaking tulong na maibibigay natin sa kanila. Kalakasan, spiritual. Amen? So tuloy ho natin. Sa verse 8 po, sabi, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat,
Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niya ang kasalanan. So napakahalaga ho talaga ng pag-ibig, pagmamahal. Kung magbabasa ho tayo ng Bible, palagi ho nandun yung word na pagmamahal, mag-ibigan kayo. Bakit ho? Mamaya ho, makikita ho natin, malalaman natin kung bakit napakahalaga ng pagmamahal na yun. Amen? Sa verse 9 ho, sabi, tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Amen? Then sa verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Yung pala ho yun, mga kapatid. Bawat isa ho sa atin. Take note, mga kapatid, ha. Ito hong 1 Peter na to, 1 Peter 4, verse 7. Verse 1 hanggang pinakababa. Sinulat ho ito ni Apostol Pedro. Yung audience niya po dito is yung mga mananampalataya na ho. Tayo ho is mananampalataya na rin, mga kapatid. Sabi ho, binigyan ho tayo ng Diyos bawat isa ng kaloob. Gaya ho ng tanong ko kanina, ano nga ho ba yung kaloob natin, di ba? Alam na ho ba natin kung ano yung kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin? Alam na ho ba natin kung ano yung purpose ng ating buhay, mga kapatid? Mahalaga ho yun, mga kapatid. Kasi ho, sabi dito, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat. Ng lahat, mga kapatid. So, kailangan ho nating gamitin kung ano man yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon para ho sa ikabubuti ng lahat. Sabi ho, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Verse 11. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Amen? So kung ikaw ho is binigyan ng Diyos ng kaloob na mangaral ng salita ng Diyos, sabi mangaral ka ho. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kanyang ibinigay, ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. So yung binigyan ho ng kakayahan ay ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kanyang kakayahan. Gaya ho ng ating mga elders dito, mga kapatid. Binigyan ho sila ng kaloob ng Panginoon na maglingkod para ho sa atin. Merong hong nagluluto, may nagre-ready ho ng dito, kada umaga may nagre-ready, nag-aayos ng ating mga upuan, nagpupunas. Lahat ho yung ginagawa nila. Hindi lang dahil gusto nila. Ginagawa ho nila yon dahil alam ho nilang kailangan nilang gawin yon. Kasi yun yung kaloob ng Diyos sa kanila, mga buhay. Sabi ho, upang mapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Hesukristo, makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. So, bakit daw ho natin kailangan gamitin yung ating mga kaloob, mga kapatid? Yun na po yung sagot doon, mga kapatid. Oh. Sabi, upang mapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Kaya nga sabi ho, paulit-ulit natin naririnig dito sa pulpit. Ano man ang ginagawa natin, sabi, do it for the glory of God. Diba? Kahit nasaan man tayo, ano man yung ginagawa natin, sabi, do it for the glory of God. Gawin natin yon para sa ikapupuri ng Panginoon. Amen? Bakit ho? Kasi ho, karapat dapat hong papurihan ng Panginoon. Amen? Kasi ho, kung wala ang Panginoon,
Kung hindi mabuti ang Panginoon sa atin, eh baka ho lahat tayo is wala na. Di ba? Finish na. Ganun ho kabuti ang Panginoon. Kaya ganun ho kahalaga mga kapatid yung kaloob. Kailangan nating malaman kung ano yung kaloob. Kung ano ba talaga tayo. Kung ano yung purpose natin. Ba? Hindi lang para sa sarili natin, kundi ho sabi ng Bible, para ho sa nakararami. Kasi nga ho sabi ng Bible, hindi pwedeng Kristiyano ka pero mag-isa ka lang. Amen? Kailangan ho marami kayo. Sabi nga po, we are one body of Christ. Di ba? Lahat ho tayo iisa sa ating Panginoong Hesukristo. Now, bakit ho nangyari yun mga kapatid na tayong lahat ay pinag-isa sa isang katawan? Kasi nga ho, hindi po pwedeng tayo mag-isa lang, di ba? Kailangan ho natin ang ating mga kapatiran. Ba? Kailangan natin ho ang tulong ng bawat isa. Amen? Ako ho, hindi ko ho kayang tumayo dito sa harapan nang wala akong nalalaman. Kaya nga kailangan natin yung mga mangaral, di ba? Mga tagapagturo, Pastora, Kuya Lori, Pastor Ben, di ba? Dahil sa kanila ho is natuto ako, mga kapatid. Amen? So, kaya mahalaga ho yun na malaman natin kung ano ho yung purpose natin. Na hindi man ho tayo makapaghayag na salita ng Diyos dito sa pulpito, pero makapaghayag ho tayo na salita ng Diyos sa mismong pamilya ho natin, sa mismong tahanan ho natin. Di ba? Kasi yun naman ho yung mahalaga mga kapatid. Hindi ho mahalaga yung tumatayo ho tayo dito. Ang mahalaga ho is nakikita ho yung pagbabago sa ating buhay. Na bawat naririnig nating salita, bawat nababasa nating salita, mga kapatid, na ipapamuhay natin, nalalakaran ho natin, mga kapatid. Amen? Now, hindi ka man naging tagapagturo, pero pinagkalooban ka ng Diyos na maging mapagbigay. Sabi ng Bible, magbigay ka. Maraming kaloob ho ang binigay ng ating Panginoon. Ngayon ho, isa-isahin pa ho natin. Punta po tayo sa mga kapatid? Sa Romans 12. Romans 12, verse 1. Yan, yung title ho nito is Pamumuhay bilang Kristiyano. Na kung paano ho tayo mamumuhay bilang Kristiyano, nandito na ho sa Bible. Bababasahin na lang ho natin, mga kapatid. Andun na ho yung guide. Matagal na ho. Babasahin na lang po natin, iintindihin na lang po natin, lalakaran na lang po natin, mga kapatid. Ang Bible po is kompleto, mga kapatid. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa sa sarili mong kaisipan, babasahin mo na lang, iintindihin mo na lang, mga kapatid. Sabi ho dito, sa verse 12, verse 1. Verse 12, hindi. Chapter 12 pala, sorry. Chapter 12, verse 1. Yan. Sabi dito, kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang, sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal, kalugod-lugod, sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So yun daw ho yung tunay na pagsamba. Gaya ho ito ho paulit-ulit na rin ho to, mga kapatid. Na naririnig natin sa pulpit. Like kung naaalala nyo ho is true worship, di ba? Naipangaral na ho yun dito, mga kapatid. Nasabi, ano daw ho yung nakakalugod sa ating Diyos o yung tunay na pagsamba is ho yung buhay ho natin. Yun nga po yung buhay natin na lumalakad na tayo sa kalooban ng Diyos. Yung alam ho natin yung purpose natin, mga kapatid. Sabi ho dito sa verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito.
Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kaloob ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen? So mga kapatid, si Apostol Paul ho, sabi niya ho, nagbigay ho siya ng babala or ano ba tawag doon? Nagbigay ho siya ng instruction. Sabi niya, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Bakit ho? Kasi ho, yung pag-uugali ng mga tao sa mundong ito, yun po yung kinakaayawan ng Diyos. Amen? Ang taong makamundo, sabi ng Bible, galit ang Diyos sa taong makamundo. Kaya ho, sinasabihan tayo ni Apostol Paul na huwag ho natin tularan yung ginagawa nila, yung ugali nila. Kasi ho, alam ni Apostol Paul na galit ang Diyos sa taong makamundo. Amen? Sabi, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kaloob ng Diyos. Now, paano ho mababago yung ating isipan, mga kapatid? Paano ho mababago ang ating isip? Isa lang ho, madali lang ho mga kapatid. Maglaan tayo ng oras, panahon para sa ating Panginoon. Magbasa ho tayo ng salita ng Diyos. Kasi ho, sabi ho, ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Kung alam ho natin ang katotohanan, di ba? Hindi ho tayo basta-basta malinlin lang or maloloko or madadala sa pakulo ng mundong ito. Amen? Sabi ho dito, para malaman ho natin ang kalooban ng Diyos. Yes. Malalaman din ho natin ang kalooban ng Diyos. True word din po. Ba? Magbasa ho tayo ng Bible. Mga kapatid, makinig ho tayo ng preaching. Dahil nandun po yung kalooban ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Pag nagbabasa ho tayo ng Bible, minsan nakala natin nagbabasa lang tayo, pero hindi natin namamalayan, kinakausap na ho pala tayo ng Diyos. Tinuturuan na ho pala tayo ng Diyos. Kaya nga sabi, napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit ho? Para ho malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi, mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So para ma-please natin ang Panginoon, ba? Alamin natin kung ano yung kalooban niya para sa atin. Ba? Lakaran natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Sabi sa verse 3, sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. So yun po yun mga kapatid. Huwag ho nating pahalagahan ang ating mga sarili ng higit sa nararapat kung ano lang ho yung kailangan natin. Yun lamang ho. Bakit ho? Sabi po dito, sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Naintindihan niyo po mga kapatid? Sabi ho, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. So hindi lang ho yung para sa atin palagi mga kapatid. May ano tayo, may tungkulin ho tayo. Sabi, ano yun? Alamin natin kung ano yung kakayahan. Alamin natin kung ano yung kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ano ho yung binigay sa atin ng Diyos para ho magamit ho natin, mga kapatid. Amen?
Kasi kailangan ho natin yung mga kapatid eh. Kailangan ho talaga nating malaman kung ano yung purpose natin. Kasi kung nakapokus lang tayo sa sarili natin, wala. Laglag ho tayong lahat. Ang palaging lalabas sa ating puso at isipan is kung ano lang yung mga gusto nating gawin. Hindi na natin naiisip kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ano ba talaga yung nararapat nating gawin dito sa mundong ito. Amen? Sabi ho, sa verse 4, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganoon din tayong mga mananampalataya. Kahit marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Verse 6, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng tao ay magpahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung yun ho yung kalooban ng Diyos sa ating buong buhay, huwag na ho natin takasan mga kapatid. Huwag na ho natin i-skip. Lakaran ho natin kasi yun ho yung kailangan eh. Yun ho yung purpose. Doon po tayo dinisign. Gaya ho nung, di ba, sa Bible ho, ano ang tawag doon yung nagsishape? Yung naguhulma ng mga paso, mga ganon, or mga jar. Yan. Tayo ho, hinuhulma din ho ng Panginoon mga kapatid. Dinidesign niya ho tayo kung para saan ho tayo. Kung para saan tayo. Now, i-design ka ng Lord para magpahayag na salita ng Diyos. Then, magpahayag ka ng salita ng Diyos. Dahil doon kanya dinesign, mga kapatid. Di ba, yung mga naghuhulma yan, iba't iba ho yung hinuhulma yan eh. Hindi ho pare-pareho, iba-iba ho. Now, bawat hinulma is may purpose, may gamit. Now, kung hinulma ka ng Panginoon para makatulong sa mga kapatiran, then go, tumulong ka sa mga kapatiran, mga kapatid. Tumulong ka sa mabuting paraan, sa pamamaraan ng ating Panginoon. Amen? Ito ho mga kapatid, tingnan ho natin to. Bakit kaya ito ho yung ginamit na word dito? Sabi, saan ba? Ulitin natin. Kung ang kalooban ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Bakit ho yun yung ginamit na word? Na ayon sa kanyang pananampalataya. Kasi ho, hindi naman ho lahat tayo is, kung tayo ho pinagkalooban ng Panginoon na maging tagapaghayag ng salita ng Diyos, hindi ho tayo mag-uumpisa sa magaling kagad. Men? Hindi ho tayo mag-uumpisa na marunong kagad tayo. Men? Mag-uumpisa ho tayo sa pinakamababa hanggang sa pataas ng pataas. Now, kung hindi ho natin kayang magpahayag ng salita ng Diyos sa harapan ng maraming tao, now start to your own Jerusalem. Amen? Pag i-gather mo yung pamilya mo, kamag-anak mo, ihayag mo yung salita ng Diyos sa kanila. Mag-umpisa ka muna sa pinakamababa. Hanggang sa tumaas na yung pananampalataya mo, hanggang sa kaya mo nang tumayo sa harapan ng maraming tao, hindi ka na nahihiya, hindi ka na natatakot, ba? Kung ano yung sasabihin ng iba. Kasi nga ho, nananampalataya ka na eh. Naniniwala ka na sa Diyos. Kaya kaya mo nang tumayo sa kanilang harapan at ihayag ang kanya salita. Yun ho yung dahilan kung bakit yun ho yung sinabi, yung ginamit na word na ayon sa iyong pananampalataya. Kasi ho, step by step.
Totoo po, hindi. Lahat po tayo, ganun mga kapatid. Lahat ng bagay is natututunan. Amen? Nature na ho nating mga tao yon. Nature natin na matuto. Lahat kaya nating matutunan basta itinuturo sa atin. Pero hindi tayo pwedeng matuto na mataas agad tayo. Mag-uumpisa ho tayo sa mababa. Then step by step, hanggang sa paangat. Amen? Now, ano man yung kakayahan mo ngayon, mga kapatid, patuloy lang po. Kung sa ngayon, medyo nahihirapan ka pa, kung sa ngayon, nahihiya ka pa, huwag ka pa rin titigil. Patuloy lang. Lakaran mo lang. Kasi darating din yung time na magagawa mo yun. Kaya nga sabi kanina trust and believe with Jesus Christ. Diba? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi tayong mga tao, yes, may kakayahan tayong matuto, pero hindi sapat yon. Sabi nga ng Bible wag natin pagkatiwalaan yung sarili natin Diba? Trust in the Lord our God. Diba? Siya lang ang may kaya. Siya lang ang may kaya magbago ng ating buhay. Amen? Siya lang ang may kayang baguhin tayo, mga kapatid. Sabi po sa verse 7, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. So yun yung ginagawa ng mga elders natin dito. Naglilingkod sila. Diba? Nang walang hinihinging kapalit. Diba? Hindi nyo na kailangan sabihan yung mga yan, mga kapatid. Automatic, pag sapit ng umaga, sapit ng linggo, sapit ng gawain, nandyan yung mga elders natin, mga kapatid. Kaya pasalamatan din natin sila sa kanilang pagpapagod para sa bawat isa. Amen? Sabi kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Yun din po yung ginagawa ng ating mga tagapagturo, mga ngaral. Ba? Verse 8, kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Diba? May kaloob din pala yun, diba, yung pagpapayo. Now, kung hindi ka makapaghayag na salita ng Panginoon, kung nahihirapan kang maglingkod sa kapwa, diba? Kasi hindi naman tayo pare-parehas, diba, mga kapatid, ng katayuan sa buhay. Yung iba talagang busy talaga, yung iba siya na lang inaasahan ng magulang niya, ng pamilya niya, di ba, para kumita. So kung hindi mo pa rin kayang makapaglingkod dahil nga ganun, yung katayuan mo sa buhay, sabi, magpayo ka ng mabuti, di ba? Kaloob din yun. Na may makita kang kapatiran na nangangailangan ng payo, di ba? Sabi niya, payuhan mo siya ng mabuti. Yun na ayon sa salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Dito marami nagbibigay talaga. Marami pusong hinipo ang Panginoon sa bahay panambahan ito na mapagbigay. Like ito nung nakikita nyo yung 2 electric pan na bago, yan, thank you po kay, ano pangalan po ni Mother? Mangahas family po, yan. Maraming salamat po sa kanila. Kasi nakikita nila kung ano yung pangailangan din ng bawat isa diba? Mainit dito. And yung heart nila is para mapreskuhan po din yung mga kapatiran. Then we provide po na 2 malaking electric pan, kaya maraming salamat po sa buhay nila. Then kay Brother Engelbert po, maraming salamat din diba? Nagpagawa siya ng ganito. Ayan. Siya lang gumawa nito, mga kapatid.
Pinakisamihan niya ho yan. Hinipo na ho kasi yung puso niya eh. Kaya, diba? Andun na yung pagbibigay. Si Sister Bergie, yan, Acebo family. Men? Na malakas. Pero okay lang, rinig naman po eh. Rinig. Okay lang. Yung kay ano po, sa Acebo family ho, maraming salamat din po kasi lahat ho ng kapatiran is nakakain dahil ho sa, di ba? Binibigay nilang biyaya. Diba? Pagpapala. Lahat ho tayo nakikinabang, mga kapatid. Kaya maraming salamat ho. Yun ho yung kaloob nila, mga kapatid. Mga mapagbigay. Sabi, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. Yan. Like Pastora. Alam ho natin, mga kapatid, katotohanan ho sa Bible, na yung church, dapat ho sa church, ang namumuno ho talaga is lalaki. Men? Pero, gaya nga ho na sinabi, diba? Dahil wala pa hong kakayahan, o wala pang lalaking may kakayahan, na tumayo, mamuno sa harapan, diba? Sa panambahang ito, si Pastora ho muna yung, diba? Andyan ho si Pastora para mamuno sa atin. Then nakikita naman ho natin, maayos naman ho yung kanyang pamumuno. Diba? Hindi niya ho tayo pinapabayaan, mga kapatid. Maaga ho siya nagigising, nagpe-prepare ng foods. Biruin niyo yun na magpipreach na siya, magpapahayag na ng salita ng Diyos. Gaya na sinabi natin, hindi biro yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kailangan mo maglaan ng oras, panahon. I-google mo yun para matuto ka sa salita ng Diyos para yung i-share mo sa mga tao is, di ba? Yung galing din sa katotohanan ng Diyos. And hindi po biro yon. Tapos, may gising pa ng umaga si Pastora, magluluto. Bakit ho? Para ho sa atin. Pagmamahal ho yun, mga kapatid. Kailangan ho natin makita rin yun. Kaya, yun nga, sabi ko sa inyo, wala man ho tayong maibigay ka Pastora na kapalit, pero yung maipanalangin ho natin siya, maisama natin siya sa panalangin araw-araw, mga ngaral ho, maisama natin sa panalangin araw-araw, di ba? Is napakalaking tulong na po yun, napakamalaking bagay na po yun para sa kanila, mga kapatid. Di ba? So yun, salamat ko kay Pastora. Thank you po. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. So, hindi ho tayo tumutulong para may maisumbat, mga kapatid. Tumutulong ho tayo kasi ho yun yung kailangan natin di ba? Yun yung nararapat natin gawin, mga kapatid. Tumulong sa nangangailangan, mga kapatid. Amen? Verse 9, sabi, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Ando na naman ho yung word na pagmamahal. Napakahalaga ho talaga nun, mga kapatid. Yung pagmamahal. Sabi ho sa verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. At maging magalang sa isa't isa. Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Verse 10, pagmamahal na naman, mga kapatid. Bakit ho napakalaga ho nung word na yun, mga kapatid? Yung pagmamahal. Malalaman ho natin. Tayo lang natin. Now sa verse 9 and 10 po. Verse 11. Pinapakita lang ho, sinasabi ni Apostol Paul na yun ho yung dapat maging buhay natin, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano.
Ba? Kasi ho, kung titignan nyo ho, yung title na ito is Pamumuhay bilang Kristiyano. Now, yun ho yung mga kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano. Ba? Bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 12 po sabi, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Tulungan ninyo ang mga pinabanal. Kita nyo po mga kapatid, lagi hong andun sa pinakamahalagang part yung mga pinabanal. Yes, kailangan ho natin tumulong sa lahat. Pero laging hina-highlights ng Bible is yung mga pinabanal ho. Bakit ho? Palagi naka-highlights yung mga pinabanal o yung mga mananampalataya. Kasi ho, inaalay ho nila yung buhay nila, mga kapatid, di ba? Inaalay ho natin yung buhay natin para sa nakararami. Kaya kailangan din ho natin tulungan, ba? Yung mga kapatiran. Kasi ho, sa totoo lang, mga kapatid, ang pangangaral ho ng salita ng Diyos is wala naman hong bayad eh. Di ba? Sila Pastora, sila Kuya, si Pastor Ben, nangangaral ho sila. Wala ho silang sahod dito. Yung kaloob na ibinibigay nyo po is wala ho silang porsyento doon, mga kapatid. Nangangaral ho sila ng bukal sa kanilang puso. Nangangaral ho sila kasi kalooban yun ng Diyos sa kanila. So, kaya nga ho sinabi tulungan ninyo ang mga pinabanal. Now, ano ho ba yung tulong na pwede nating maibigay sa kanila? Diba? Yun, unang-una yung panalangin. Now, kung meron naman ho tayo sobra-sobra, diba? Financial. Diba? Pwede ho natin sila abutan kahit papano. Like, Pastor Ben. Diba? Si Pastor Ben ho is wala namang hong pinagkakakitaan, walang hanap buhay. Pero patuloy ho siyang, diba, nagsishare. Kahit saan ho siya mapunta. Diba? Ano ba naman po yung mabigyan ho natin siya kahit papano, diba? Yun ho yung sinasabi dito ng Bible na kailangan natin ho tulungan yung mga pinabanal. Amen? Sabi ho, pinabanal ng Diyos na nangangailangan at patuloyin ninyo sa inyong mga tahanan ng walang matutuluyan. Amen. So, cut po muna natin doon. Kasi mahaba pa ho ito. Pero ho, yung nilalaman ho ito ng Romans 12 ho is, yun nga ho, kung paano ho tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano. Kung ano ho yung mga kailangan nating dapat gawin, di ba? Bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya ng Diyos. Sabi, hindi ho tayo nabubuhay para sa sarili lang natin, kundi nabubuhay po tayo para sa ating kapwa, para sa ating mga kapatiran, mga kapatid. Yun ho yung buhay ng isang Kristiyano. Nabubuhay ka hindi para sa iyo, kundi para sa lahat. Bakit ho ganun yung buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid? Ganun din ho kasi si Jesus eh. Ganon din ho ang ating Diyos Ama sa langit. Hindi siya nabuhay para sa sarili lang, kundi nabuhay din siya ho para sa atin. Ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sinilang siya sa mundong ibabaw na to, nagkatawang tao. Kahit Diyos siya, hindi siya nagmataas. Nagsilbi siya sa bawat isa. Pinagsilbihan niya yung mga tao. Diba? Diyos po siya, may karapatan ho siya. Pero hindi niya po ginawa yun. Mas nagpakumbaba ho siya. At siya ho yung pinaka-role model ho natin dito, mga kapatid. Siya ho yung titignan natin, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung paano ho siya namuhay sa mundong ibabaw, is dapat ho ganun din ho tayo. Nabuhay po ang ating Panginoong Hesukristo at namatay para ho sa ating lahat. Kaya ganun din ho tayo, mga kapatid. Tinuturuan ho tayo
ng ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo na kung paano mamuhay. And sabi, yun yung kailangan mo para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sino ho gustong makapasok sa kaharian ng Diyos? Taas po ang kamay. Wala. Ba't ayaw nyo magtaas ng kamay? Ayaw nyo sa langit? Ako, bahala kayo. Pag sa impyerno kayo, bahala. Lahat ho tayo gusto sa langit, mga kapatid. Kaya nga ho, nagsisikap ho tayo. Nag-aaral ho tayo ng salita ng Diyos. Inaalam ho natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi ho, yun yung kailangan natin para maligtas ho tayo. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Now, mga kapatid, alam nyo na po ba kung anong purpose nyo ngayon? Napag-isip-isip nyo na po ba kung anong purpose nyo dito, mga kapatid? Kuya, punta po tayo sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 12, verse 29. 12:29. Sabi ho dito sa verse 29. Alam naman natin na hindi lahat tayo ay apostol. So, totoo ho, hindi ho lahat apostol. And sa panahon ho natin ngayon is wala na hong apostol, mga kapatid. Yung ano pa ho yun. Time pa ho ni Jesus yun. May mga apostol. Hindi lahat ay apostol. Hindi lahat ay propeta o guro. Hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala. Amen? Kaya nga sabi ho di ba? Yung naguhulma. Hindi ho pare-parehas yung inuhulma niya, iba-iba ho. Kaya yung kaloob ho ng bawat isa ay iba-iba rin ho. Amen? Sa panahon po ngayon, mga kapatid, may kilala pa ho ba kayo na gumagawa ng himala? Tao na gumagawa ng himala. Meron pa kaya? Yung mga nakakapagpagaling, di ba? Nakikita kung ano yung hinaharap. Meron pa kayang ganun? Wala pa, di ba? Wala tayong yan eh. Meron ho tayo na may nakikita o naririnig sa mga TV, yung mga nanguhula. Nanguhula sila na hinahuhulaan daw ho nila kung ano yung yung nasa hinaharap. Pero yung buhay nila is wala naman sa Diyos. So maniniwala ho ba tayo sa kanila? Amen? Maniwala ho tayo sa kanila na lalaman nila yung hinaharap kung yung lakad ng buhay nila ay naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Meron din ho, marami ho naglipa na yung mga nakakapagpagaling, mga manggagamot. Amen? Meron pa nga ho, nakabuhay daw ng patay Dito sa Arienda ho, may kwento po na isang manggagamot ho na may itinakbo daw ho sa kanyang patay. Tapos nung paglabas daw ho, buhay na. Amen? Naniniwala ho ba tayo doon? Yung buhay ho nung pinagtakbuhan is manggagamot ho May mga orasyon. And alam natin yung buhay na ganun is hindi ho sa Diyos. Wala hong ganun sa Diyos. Pero kung nakikita ho natin, yung buhay nila is naaayon sa salita ng Diyos, naaayon sa kalooban ng Diyos, malamang maniwala ho tayo, mga kapatid. Isa lang ho yung kilala kong nakakagawa ng himala, mga kapatid. Ang Panginoon lang, mga kapatid.
Ito ho, share ko lang mga kapatid ah. Nung ano pa ho, ilang years na ho yung lumipas. Patotoo lang po ito, patotoo. Nagtatrabaho pa po ako sa Asahi. Sa Asahi, mga appliances ho yan. Mabibigat ho yan mga kapatid. Mabibigat yung mga appliances, mga electric fan, portable aircon, gas stove, mga ganun. Then nagbababa. Ang trabaho namin doon, magbababa kami ng mga container truck na galing ng abroad na ibang bansa, tas dinadala dyan. Ibababa ho namin yung mga laman nun. Ganun ho yung trabaho namin. Pagkababa ho ng mga laman nun, sasalansan naman na ho namin sa may kung saan po yung pinakalalagyanan niya. So, ganun ho kapagod yung trabaho namin doon. Talagang buhat, pagpapawisan ka talaga ng malala. One time ho, pumasok ako ng trabaho. Wala ho akong pera. Nanghihingi ako sa lola ko noon, naalala ko wala. Wala talaga siyang maibigay sa akin. Ni kape, hindi man lang ako nakapagkape bago pumasok. Talagang serong-zero yung tiyan ko. Nag-iisip pa ako noon kung papasok pa ba ako, hindi na kasi wala eh. Gutom na gutom ako. Kilala ko yung sarili ko. Malakas ako kumain. Time na yan. Di, pumasok pa rin ako. Nagtrabaho na ako ng half day. Medyo nakakaramdam na ho ako ng pagod. Nakakaramdam na ho ako ng gutom. Kasi nga ho, simula umaga hanggang wala pa akong kain. Then nung nag-break time ho, nung tumunog yung bell, tumakbo ho agad ako sa may gripo. Kumuha ako ng isang basong tubig. Pagkakuha ko ho ng isang basong tubig, tumakbo naman ho ako papunta doon sa likod. Wala nakakakita sa akin. Umupo po ako doon. Tapos ginanyan ko yung baso. Nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, kayo naman po yung Diyos. Sabi ko, Lord, i-bless niyo po yung tubig na iinumin ko na ito po. Na mapunan lahat ng gutom, uhaw ko, pagod ko sa mga oras na to. Nag-pray po ako. Mag-isa lang ho ako doon sa likod. Talagang yung yung faith ko is andun eh. Talagang ko kay Lord. Nilapit ko kay Lord. Then nung ininom ko yon, tapos balik trabaho na uli. Nakapag-uwian na lahat-lahat, hindi pa rin ho ako nagugutom, mga kapatid. Yung lola ko ho, buhay pa ho yung lola ko noon. Yung lola ko ho, nakapagluto na lahat-lahat, tinatawag na ako para kumain. Hindi pa ho ako nagugutom. Simple lang ho yun, mga kapatid Hindi pa yun yung pinakahimala talaga ng Diyos. Biruin mo yun, mga kapatid. Magbababa ka ng container, isang container van na puno ng mga appliances, hindi ho biro yun. Silang piraso lang ho kayo, mabigat ho yun. Talagang gugutumin ka talaga. Ilang container van pa yung ibababa nyo maghapon. Kasi kakamada iaayos nyo pa. Pero yung time na ho yun, talagang yun yung nagpa-wow sa akin sa Panginoon. Talagang, Lord, talagang doon ko naranasan yung himala ng Diyos. Tubig lang di ba? Pero maghapon, kahit nga siguro kaya ko pa siguro umabot ng isa pang umaga, hindi ko makain eh. Kaya lang yung lola ko ho is tawag na ng tawag para kumain eh. Pero yung tiyan ko hindi pa ho nagugutom. Yun po yung himala ng Diyos. Simpleng bagay lang ho yun. Malamang sa inyo, simple lang ho dahil sa tubig, pero sa akin ho is napakalaki yun. Napakalaking patunay na ang Diyos po ay totoo sa ating pong mga buhay. Na kung ilalagay lang ho natin, kung pangahawakan ho natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, gagalaw at gagalaw ho yung Panginoon sa ating buhay, hindi po pwedeng hindi. Amen? Yun ho yung himala ng Panginoon sa buhay ko po. Kaya nagpapasalamat ako, naranasan ko yun.
Sabi ho dito sa verse 30, balik po tayo mga kapatid. Hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, makapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natututunan o magpaliwanag nito. Ngunit sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. At ngayon ay ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. So yun ho yung mga kapatid. Ano ho yung pinakamabuti sa lahat? Kanina pa ho binabanggit yung mga kapatid. Yung pag-ibig ho, yung pagmamahal. Punta po tayo sa 1 Corinthians 13, verse 1. Yan. Basahin ho natin mga kapatid. Sabi ho, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Amen? Sabi magkaroon man ho siya ng kaloob, makapagsalita man ho siya sa iba't ibang wika na hindi natututunan or wika ng mga anghel, pero kung wala ho yung pag-ibig, baliwala ho yun mga kapatid. Sabi ho sa verse 2, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman, kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Amen? Makapaghayag ka man, magaling ka man ng mga ngaral, magaling ka man na tagapagturo, kahit pag sobrang laki ng pananampalataya mo sa Diyos na tipong kaya mong ilipat yung bundok. Pero kung sabi ng Bible, pero kung wala ho tayo ng pag-ibig, bali wala ho. Wala hong kabuluhan kung wala ho ang pag-ibig. Amen? Sabi ho sa verse 3, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Kahit ialay pa natin yung sarili natin sa ating kapwa para sunugin, para ialay, diba? Baliwala pa rin ho. Kung wala hong pag-ibig. Meron ba ho bang taong kayang ialay yung sarili niya para sa kapwa? Ba kahit sa hindi niya kilala? Siguro ho wala eh. Hindi nakakilala sa Diyos. Ialay mo yung sarili mo para mamatay para sa hindi mo kakilala. Ba? Wala ho siguro. Pero kung sabi ng Bible, pero kung may pag-ibig ka, kaya mong gawin yun. At yun ho yung pinakita ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, mga kapatid. Hindi niya ho tayo kilala, hindi niya ho tayo kaano-ano. Diba? Pero siya ho yung naghirap, umako sa mga kasalanan natin. Paano niya ho nagawa yun? Dahil yun sa pag-ibig, mga kapatid. Pag-ibig ng Panginoon ay walang katulad. Kaya sabi ng Bible, sikapin niyong makamtan. Sabi? Ngunit sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. Marami hong kaloob. Pero ito ho yung pinaka dapat meron tayo mga kapatid. Yung pag-ibig. Bakit ho? Kasi ho kung may pag-ibig ho tayo, kasunod na ho yung mga kaloob na yun eh. Kung may pag-ibig ka, kung may pagmamahal ka sa iyong kapwa, kaya mong maghayag na salita ng Diyos. Nakita mo yung pamilya mo na malayo ang buhay, di ba? Hindi nakakakilala sa Diyos dahil mahal mo sila, di ba? Dahil may pag-ibig na ng Diyos. Mag-share ka. Sharean mo sila ng word. Mawawala yung takot, pangamba mo. Bakit? Kasi mahal mo sila, gusto mo silang maligtas eh. Ihahayag mo sa kanila yung salita ng Diyos. Amen? Now, dahil may pag-ibig ka na,
magagawa mo ng paglingkuran yung kapwa mo. Men? Kasi nga ho, may pag-ibig ka na eh, may pagmamahal ka na eh. Alam mo kung ano yung pangangailangan ng kapwa mo. Ba? Alam mong kailangan mo silang paglingkuran, kaya gagawin mo yun. Kasi nga ho, may pag-ibig ka na. Pag-ibig na ano? Pag-ibig na mula sa Diyos. Hindi ho pag-ibig ng tao ha. Pag-ibig na mula sa Diyos. Kasi ho, yung pag-ibig ng tao is wala. Mahina ho. Sabi nga ho, wicked heart. Ang pag-ibig ng tao, pwede kang biguin, pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka bibiguin. Now, dahil may pag-ibig ka na, nakikita mo yung kakulangan ng bawat isa, yung pangangailangan nila, magbibigay ka. Hindi ka na kailangan sabihan. Hindi ka na kailangang utusan. Automatic na yon kasi nga ho, may pag-ibig ka na mula sa Diyos. Kaya po napakahalaga ho nung word na yun eh. Yung pag-ibig, yung pagmamahal. Kaya lagi sinasabi sa Bible, magmahalan kayo. Diba? Mag-ibigan kayo. Yun ho yung pinakamahalagang kaloob sa lahat. Yung pag-ibig. Dahil pag may pag-ibig ka, meron ka nun lahat ng kaloob na yun. Hindi man lahat, pero magagawa mo yung mga kaloob na yun. Amen? Sabi sa verse 4, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Men? Yun ho yung makikita sa isang taong may pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Now, sige nga, ano po natin mga kapatid? Isipin ho natin. Ano ho yung, sa mga nabanggit na yun, ano ho yung meron na ho tayo? Meron na ho ba tayo lahat nun? Yun ho yung requirements mga kapatid. Na dapat makikita sa taong may pag-ibig na mula sa Diyos. Ano mga kapatid? Meron na po ba? I think po, meron naman na po eh. Ba? Kailangan na lang ho natin i-workout. Minsan, nahihiya lang tayo. Diba? Minsan ganun lang ho eh. Naniniwala po ako na bawat isa po dito is may pag-ibig na ng Diyos. Kailangan na lang ho nating lakaran. Kailangan na lang ho nating ilabas, ipakita sa bawat isa. Sabi ho sa verse 8, may katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natututunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Amen. May katapusan ho. Sabi ho, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, may katapusan ho. Pero ang pag-ibig po ay walang hanggan. Totoo naman ho eh. Hindi ho tayo mag-i-stay dito. Lahat ho tayo may end. Hindi ho tayo habang buhay na nakaupo lang dyan. Hindi ho tayo habang buhay na nandito lang sa bahay panambahan na to. Darating at darating yung time na maghihiwa-hiwalay at hindi na tayo magkikita-kita. May sarili-sarili tayong patutunguhan
Men? Pero sana po pagka dumating yung time na yon, ba? Is buong-buo na ho yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Para kahit saan man ho tayo dalhin ng ating mga paa, di ba? Kung saan man tayo naroroon, mapunta. Alam ho natin yung dapat nating gawin. Alam ho natin kung ano yung purpose natin sa bawat isa. Alam ho natin yung purpose natin at dapat nating gawin, di ba? Bilang isang Kristiyano. Sabi po dito sa verse 13, verse 9, verse 8, verse 9. So malapit na ho mga kapatid. Hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganun din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw, magiging ganap ang lahat. Mawawala ang anumang hindi ganap. So kailan ho yun? Kapag ho bumalik na ang ating Panginoong Hesukristo. Pag ho kasama na natin siya, dun ho magiging malinaw ang lahat. Dun ho natin malalaman kung nagawa ho ba natin ng tama at naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ho, lahat ho tayo haharap sa ating Panginoon. Gaya ho na sinabi kanina, lahat ho tayo is papunta rin sa ending. Lahat ho tayo may ending. May katapusan. Wala hong permanent dito sa mundo. Kaya nga ho, pinapaalala ng Bible na kung papaano ho tayo dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Para kapag dumating man ho yung ending na yon, yung time na yon, yung katapusan na yon, is hindi ho natin pagsisisihan. Kasi mahirap ho yun sa huli tayo magsisisi. Ba? Madalas ho ganun nasa huli yung pagsisisi. Kung kailan wala na, kung kailan tapos na, tsaka mo lang marirealize na dapat pala. Not ganun Ganun ho tayo mga tao Tigas kasi ng ulo ko Di kasi ako nakinig Lalakad na sana ako kaso lang yung kasama ko niyaya pa ako Nanisi pa Ganun ho yung tao Kahit nakasalanan niya is maninisi pa siya ng iba. Amen? Ganun ho tayo mga tao. Kasi palagi tayong situro Hindi na lang natin i-admit na talagang nagkulang ho tayo. Sabi sa verse 11, noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip, pangatuwiran ay tulad ng sa bata. Ngunit ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. So yun ho mga kapatid. Hindi ho tayo palaging bata. Tumatanda ho tayo. Nagkakaroon ho tayo ng isip. Habang nagkakaroon ho tayo ng isip, di ba? Mas nare-realize ho natin yung mga bagay-bagay. Mas nalalaman ho natin kung ano yung tama at mali. Kaya nga sabi, ano ba yun? Kalimutan ko pala. Kaya sabi, noong bata pa ako, ang aking pagsasalita at pag-iisip, pangatuwiran ay tulad ng sa bata. Ngunit ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Yun nga, yung kailangan na ho nating iiwan yung pag-uugali natin diba? Bilang bata. Pero sinabi ho kanina sa Bible, di ba? Na be like a child, di ba? Maging bata ho tayo sa Panginoon, di ba? Hindi ho kumbaga, hindi ka maging isip bata
Isip bata, matanda ka na pero isip bata ka pa. Alam mo na yung tama at mali. Sige ka pa rin na sige. Diba? Sabi ho, maging bata ka. Kumbaga, sumunod ka sa Panginoon. Diba? Dumepende ka sa Panginoon. Yun ho yung sinasabing maging bata ka sa harapan ng Diyos. Yung may pagpapakumbaba ho. Diba? Sabi ho sa verse 12, sa ngayon para tayong nakatingin sa malabong salamin, ngunit darating ang araw magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. So sa ngayon ho is malabo pa. Totoo ho. Dahil habang nabubuhay pa ho tayo is hindi ho natin alam. Wala ho tayong kasiguraduhan. Diba? Diyos lamang ho nakakaalam kung anong patutunguhan ho natin. Pero, hindi ho nagkulang ng paalala ang ating Panginoon. Diba? Na kung paano ho tayo mamumuhay. Na kahit malabo pa sa ngayon, na kahit hindi pa natin nakikita ng ganong kalinaw, sabi, mamuhay kayo ng ganito. Lakaran nyo ang kalooban ko. Yun dapat ho yung gawin natin mga kapatid. Kahit na malabo pa, kahit na wala pang katiyakan, pero dahil naniniwala ka sa Panginoon, ba? Dire-diretso ka pa rin lalakad. Amen? Sabi sa verse 13, 3 bagay ang nananatili. Ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So yun ho yun mga kapatid. Ang pinakadakila ho sa lahat ay ang pag-ibig. Now, paano ho tayo magkakaroon ng pag-ibig? Kailangan ho natin si Jesus sa ating pong buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Kasi ho, kung may pag-ibig ho tayo, di ba? Automatically. Malalaman na ako agad natin kung ano ba talaga yung purpose, kalooban natin, kalooban ng Diyos. Ba? Kaya nga ho, tinanong ko kayo kanina, di ba? Ano ho ba yung kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay? Ba? Paano ho ba natin to malalaman? Yun na po yung sagot do mga kapatid. Tanggapin ho natin sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo. At pag natanggap ho natin, patiranggap ho natin ang ating Panginoong Jesucristo, syempre ho, magkakaroon ho tayo ng pag-ibig na kagaya na sa Kanya. Then, sa Kanya, dahil sa Kanyang pag-ibig, dun ho natin malalaman kung ano yung purpose natin sa bawat isa. Kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Kasi nga ho, Dabi, di ba? Kung may pagmamahal ka di ba? Kung mahal mo ang isang tao di ba? Gagawin mo kung ano yung nakabubuti, di ba? Para sa kanya. Yun ho yung mga kapatid. Sana ho, may natutunan ho sa ating pong binasa, tinalakay ngayong araw na ito mga kapatid. Again, ini-encourage ko po kayo mga kapatid na magbasa ho ng Biblia, ng Bible, ng sarilinan po. Kasi ho, tayo ho, yung mga tumatayo ho dito sa harapan is tao lang din ho. Nagkakamali, may nakakalimutan, may nakakaligtaan. Diba? Kaya nga ho, we encourage you guys na magbasa ho kayo ng Bible. Na kung ano man ho yung narinig natin dito sa harapan, sa pulpit, ulitin ho natin, basahin ho natin sarilinan. Para ho kung may nakalimutan man yun sa salita or may mali man sa sinabi nung nasa salita, aware tayo mga kapatid, di ba? Hindi ho tayo basta oo lang ng oo. Amen? Hindi ho tayo basta amen lang ng amen. Saliksikin din ho natin ng sarilinan po mga kapatid. Kasi ho, baka ho mamaya, yung sinasabi ho pala ni Kuya AJ is mali na. Amen lang ho kayo ng amen. Di lahat ho tayo napahamak, di ba? Kaya ho, yun ho, dapat ho, saliksikin din ho natin. Bawat, So yun lang ho mga kapatid.
Tinalakay lang ho natin kung ano ho yung buhay dapat meron ho tayong mga Kristiyano, mga kapatid. Sa 1 Peter, sa 1 Peter 4, kung babasahin ho natin ang buong context, tatlo ho kasi yun eh. Medyo mahaba pero yung gitna lang ho yung kinuha natin doon. Pero kung babasahin ho natin yun is magkakadugtong ho yun, sunod-sunod ho sila. Yung sa verse 1 Peter 4 verse 1 to 6, isang bagong buhay. Yung title niya ho, isang bagong buhay. Na kung ikaw po ay nakakilala na sa Panginoong Jesucristo, ikaw po ay binago na, may bago kong buhay ka na. At dahil bago na yung buhay, pagdating sa verse 7 hanggang verse 11, yun na ho yun, sabi gamitin nyo yung mga kaloob na ibinigay sa inyo. Dahil nakakilala na kayo sa Diyos, diba? Dahil binago na kayo, gamitin nyo yung kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Amen? Then pagdating sa dulo, verse 12 hanggang verse 19, ang pagtitiis bilang isang Kristiyano. Dahil ginagawa na ho natin yung kalooban ng Diyos, sabi ho, kailangan nating magtiis. Kailangan natin magtiis. Bakit ho? Kasi ho, gaya ng sinabi kanina, hindi ho biro ang buhay ng isang Kristiyano. Nilalaan niya ang buhay niya para sa kapwa, para sa nakararami. At sabi ho, daranas at daranas ka ng mga kabigatan, pagsubok, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ho dito sa pinakababa, sabi, ang pagtitiis bilang isang Kristiyano, kailangan ho nating magtiis. Magtiis hanggang kailan ho? Hanggang dumating ho ang tamang oras panahon na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, again, mga kapatid, basahin ulit natin to. Napakaganda hong talata sa unang Pedro ho, basahin ho natin. Then yung sa Romans, then 1 Corinthians, ulit, basahin ulit natin. So yun lamang po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig. God bless you po. To God be the glory po. Amen.